senaryo, sa doon sila, nasa upper room sila habang habang nagtitig ng banal na hapunan, may ito ang huling banal na hapunan o hapunan ni Kristo na kasabay na ang kanyang mga apostol. At ang mga apostol na ito, ang 13, 14, 15 na 16 na usapan ay isang gabi lamang yun at nakahaba ng mga verse na yan ang pinag-usapan. Ang mga huling tagubilin na ng Panginoon sa Kristo sa buong gabi na yan, dahil kinaumagahan ay ipatapon na sa cross. Kinaumaga sa buong gabi na yan, isa dito sa mga tagubilin ni Panginoon sa Kristo, ang napakaganda natin pagnilayan, napakaganda natin pag-usapan, sapagkat kaya na si Judas Iscariote na alam niya sa umpisa pa lamang na ito ay talagang magkakanulo sa kanya. Makita natin sa mga verse na susunod. Magkakanulo sa kanya ay sinabi nito, tagasunod ko pa rin ito at mahal nito hanggang wakas. Ayun. Kaya sa verse 4, ay verse 3, sinabi, and verse 3 sinabi, alam niya na ibinigay na ng Panginoon na Ama sa kanya ang buong kapangyarihan at alam niya na siya mula sa Diyos at babalik sa Diyos. So, aalis na ang Panginoon sa Kristo, ang kwento ni Basa sa mga nung namatay si Kristo, nagkaroon ng resurrection, yun ang pag-alis ni Kristo. Sa pagkatapos ng resurrection niya, dumating sa kanan, tumumpos sa kanan ng Ama ng mga kapangyarihan. Pero, nag-iwan ang tagubilin ang Panginoon sa Kristo na mga dapat sundin. Isa nito ay ang ginawa niya ito ngayon sa salita ng Panginoon. Kaya, in verse 4, ngayon siya tumayo mula sa apa. Nag-alis ng panlabas ng balaban at nagbingkis ng tuwalya sa baywa. Pagkatapos, naglagay ng tuwalya sa plangkana at simulang hugasan ang mga paa ng mga dagat at pinunasan ng tuwalya ng bingkis sa kanyang baywa. So, tingnan po natin ang senaryo. Si Kristo, hinubad niya ang kanyang balaban, panlabas, at nagbingkis ng tuwalya. Nagkuha ng plangkana para hugasan ang paa ng mga alagad. Ang ginawayan ni Kristo ay gawain ng isang alipin. Ang tagahugas ng paa ng mga alipin sa Israel, pag sinabing tagahugas ng paa, ay mababang uri na alipin. Yun na ang pinakang mababang uri ng alipin sa loob ng tahanan. Kasi tagahugas siya ng paa ng mga bisita, tagahugas ng paa ng kanyang Panginoon. Bakit tinugas siya ng paa ng Panginoon? Dahil sa lugar na yun ay malikabok. Kaya dapat paglapas ng bahay, hugasan mga paa. Kaya, pagkatapos na gawin ito ng Panginoon sa Kristo, ang ginawa na yun ay isang katarian ng pagmapakababa. Kaya nga sabi sa verse, sa Juan chapter 6, verse 64, ngunit kailangan sa inyo na hindi sumasampalataya sa at alam ni Jesus huwag pa noon kung sino ang hindi nanalangin sa Kanya at kung sino ang magkakanulo sa Kanya. Alam na ni Jesus kung sino ang nanalangin sa Kanya at alam niya kung sino ang magkakanulo sa Kanya. Bawat ganoon ang ginawa ng nakikita ng Panginoon sa Kristo, minsan kapag nakag-isip ako, alam na ng Panginoon sa Kristo na ito si Judas Iscariote ang magkakanulo sa Kanya, ba't ginawa niya pa itong apostol? Ang sagot, kasi yun ang nasa propesya na may magkakanulo sa Kanya. Ngayon, hinubad ni Kristo, sabi ko na, hinubad ni Kristo ang kanyang palabas, nagbigkis ng tuwalya, pagkatapos ng bigkis ng tuwalya, naglagay ng pagkakala ng tubig para hugasan mga paa ng mga apostol. Kaya nga ito na nakita kung kinuha ni Filipo, ni Apostol Pablo, sa Filipos chapter 2, verse 6 to 7, kinuha nila ni Apostol Pablo, sabi nito, kahit nataglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang
manatiling kapantay ang Diyos. Sa halip, kung saan